Sino ba? Wait, sino to? Sino to? Di ba si Stel? Sino yung yung merong guhit dito sa kilay? May sinulat siyang kanta no nakaraan na narinig ko tungkol sa pagbiyahe. Si Pablo? Pablo ba? Tama ba ako? Yung round yung face na mahaba box, minsan nakapalda siya. Oo. Si Pablo nga, meron siyang sinulat tungkol sa oo, sa biyahe. Ang ganda ng melody. Gustong gusto ko. Ano nga yung title lang? EDSA, oo. Mahilig ako sa mga ganong type ng Pakinggan nga natin. Ganda. Ganda ng song yan na yun. Yun o. Yun. Gusto ko yung ganyan. Cute pa ng cover, no? Tama ba? Monkey na merong helmet. Yeah. Kilala po. For me naman po, honestly, ako po kasi wala akong masyadong experience nung kabataan ko po. Pero ang alam ko lang, mahilig po talaga akong umawit. Tapos, every time po siguro na nakakita ko ng child na kumakanta, sobrang nai-inspire ko. Kasi, doon din po kami nagsimula, lalo na po ni Stel. We're fairly new sa industry, pero we also had our share of challenges. Talagang merong point na talagang mag-give up ka. Pero back then, nung nagte-training kami, ang nasa isip lang namin nun, gusto namin mag-training araw-araw, gusto namin umawit, gusto namin ma-experience, makapag-perform sa malalaking stage. Ganon din po yung mga kids. Parang sobrang puro ng intention nila. Ginagawa nila yung bagay kasi yun nga po, yun yung pangarap nila, yun yung parang gusto nilang gawin sa buhay, yung umawit, or even just to entertain people. Every time na nakikita ko sila, parang kapag napanghihinaan ako ng loob, naaalala ko yung nag-uumpisa pa lang yung SB19 kami ni Nestel. And through that, na-motivate ako, na-inspire ako. So, this kind of platform, The Voice Kids, sobrang blessing po siya sa akin kasi parang nare-relive ko yung feeling nang nagsisimula pa lang kami ng SB19. Kaya sobrang excited na ako ma-meet yung mga bata. Nung first time ko pong marinig na in-offer po sa akin yung pagiging coach sa The Voice Kids, nagulat po talaga ako kasi hindi ko siya na-expect kasi nandito na si Stel. Pero for me, parang sobrang interested din po ako sa kanya kasi nasa point in life ako na gusto ko talagang ibahagi yung knowledge na natutunan ko. Especially sa pag-perform with these guys for almost like 7 years na ata po. And mahilig din po ako mag-produce. So, it felt like right opportunity siya for me. Kaya talagang nung sinabi sa akin na gusto mo bang mag-game coach sa The Voice Kids, sabi ko, parang nag-isipan ko ng saglit. Pero sabi ko, grab ko na to kasi ito na yung opportunity para maipakita ko kung ano yung, maibahagi ko kung ano yung natutunan ko for the past years. Since ikaw yung bagong pasok sa grupo, kumusta yung adjustment? Hindi ka ba nahirapan? And curious lang din ako in particular sa inyo ni Stel, parang dito ba wala muna yung fact na magkagrupo kayo? Hindi po. Unang pasok ko pa lang parang matagal na kami magkakakilala. Kasi dito po talaga sa team ng coaches, parang, ewan ko, asaran agad, alam niyo po yun. Parang hindi kami nagtatrabaho, parang magkakaibigan na kami matagal na. Tapos si Julie naman, syempre sister kasama ko lagi, minsan nakakasawa na nga, pero ayos lang din. Sale lang naman din. Pero ayun po, yung
katrabaho ko na rin po si Miss Julie, yan po, tapos si Kuya Billy, yung mga hobbies din namin magkakapareha. So madali talaga kami nakapag-connect sa bawat isa. And nung nag-start na yung promotional activities ng The Voice Kids, doon ko naramdaman na parang parte talaga ako ng family ng coaches ng The Voice Kids. So, nagpapasalamat din ako doon kasi nakakapagtanong din ako sa kanila, ano yung experience niyo sa The Voice Kids? Paano ba? Kasi especially kids nga to. Kids yung mga i-handle namin. Personally, meron akong parang reputation sa mga supporters ko na masungit ako. So, I don't know how I will handle these kids, pero I'm just really excited na ma-meet sila. And syempre, alam mo naman, syempre mag-a-adjust ako kung paano ko maibabahagi sa kanila yung knowledge ko. And syempre with the help of the coaches, talagang tatanong ako, ano ba pwedeng gawin? Paano ba? Wari, kung may matatanggap o kung ano yung bagay, mga ganung bagay. And they're very helpful naman sa akin. Sa inyo, Nissan, parang do you try to set aside yung idea na magkagrupo kayo, hindi to sa The Voice, parang coaches lang talaga kayo? Oo, talaga. Still yun. Dapat i-set aside. Set aside na yan. Yung unang grupo-grupo dito, Actually, unang pasok niya lang po dito, ang una niya pong game plan, durugin daw ako eh. actually, yung nangyari dito, dati magka-dressing room kami ni Stel. Nung pumasok na si Pablo, na-kick out na ako. Dito na ako sa may banyo. Sabi ko nga, bakit si Pablo pa yung sinama sa dressing room ko? Dapat si Kuya Billy na lang. Oo. Kaya, yun. Wala akong choice. Yun lang po. Thanks. Pero, ganito po kami mag-asahan. Pero, yun nga, totoo ba? Pero yun, Hindi na totoo to, Pablo. katulad lang yung sinabi ni Kuya Billy, tsaka ni Stel kanina. Parang mahalaga kasi na, syempre bata yung mga tuturuan namin. Mahalaga na makita nila na this is a friendly environment. Kasi pagdating sa mga bata, all positive eh. Minsan kailangan mo ng mga criticisms here and there, pero sa stage nila, mahalaga na may nagpupush sa kanila. And this is a competition, this is a small part of their journey as singers. And yun nga, kailangan maipaintindi sa kanila na kahit nandito sila nagko-compete with each other, ang pinakamahalaga is yung mabubuan ng friendship, yung knowledge na matututunan nila, para paglabas nila ng The Voice Kids, mas ma-enhance nila yung abilities nila and mas ma-project pa nila kung sino sila. Yun lang yung pinaka-important role ng The Voice Kids talaga. Yung bigyan sila ng experience na hindi nila malilimutan at ma-inspire sila to achieve or continue their dreams. And last na lang, sabi mo kanina may reputation kaya appearing na masungit. So what do you think will make the kids gravitate toward you? Siguro, ako nung bata ako, kapag may inaasar ako, tapos naaasar, lalo kong inaasar. So, siguro, ganun yung mga bata. Baka may mga ganun mga bata makakulit na parang pag nakikita nila na medyo ganun yung ugali ko, baka lalo silang ma-attract sa akin. Sana ganun yung mangyari. Pero ako naman kasi, I've been working with different artists kasi. I produce songs as well. So, nakapagtrabaho na ako sa iba't ibang timbre ng boses, iba't ibang ugali. And I think yun din yung magiging, parang advantage ko pagdating sa pag-handle ng mga talents. Kasi, for sure, sa experience ko, kaya ko silang magabayan para ma-maximize pa yung potential nila. Kung mababa man yung boses nila, mataas, or mid lang, kung timbre pa nila manipis, makapal, for sure matutulungan ko sila doon. And sana makita nila sa akin yun at mag-work kami together to win this competition. Alright, salamat and good luck sa inyo.